Bakit ka naman naalis na naman? Pasensya na, Jayangye. Jen Jinye. Ang pasensya mo ba ay para sa ngayon kung ako? O para sa 4 na taong nakalipas na pipi na lumuhod sa ulan? Yung hamak na pipi. Kung ayaw mo sakin, pwede akong mag-resign bukas. Alam mo naman, eksperto ako sa paglaho ng walang bakas. Pero ang kaso sa barangay Siming, karapatan mong ipaulit ang pagsusuri. Ano man ang resulta, nakikiusap ako, sabihin mo sakin. Gusto kong malaman ang katotohanan. Pakiusap. Eight. Kung magmamakaawa ka, dapat may pagmamakaawa ka. Paano ba? Nakalimutan mo na ba, ate, kung paano mo ako tinuruan noon? Kailangan mo pa bang ipaalala ko sa'yo? Huwag ka na ganyan, Jayangye. Anong huwag? Huwag banggitin kung gaano ka kaswerte noon? O huwag kitang turuan kung paano magmakaawa? Wala ka nang maisip. Tatakas ka na lang. Suna. Ano? Ang tagal na nating hindi nakita, kaya naisipan ko, uminom kasama mo para magdiwang dahil kakatapos ko lang. Tulungan kang makakuha ng malaking proyekto. Sino to? Si Jin Chaoyuan, isang mamamahayag. Ganito na ba ngayon kabibo ang mga mamamahayag? Pero, sa mga mamamahayag na nakasunod hanggang dito, ika ang una. Mamamahayag, tapos na ang trabaho mo, pwede ka nang umalis. Nagkakamali ka, Miss Su. Hindi ako nandito para sa trabaho. Ano sa palagay mo, B? Ano nga ba ang pinunta namin dito para pag-usapan? Masyado kang nakadamit kaya nagkakamali ang tao. Mas maayos na ngayon. Kung interesado ka talaga, Miss Su, bakit hindi mo sabihin? Ang nunal sa dibdib niya. Bilog ba o pahaba? Ikaw. Hindi mo masasagot. O kaya, kapag lasing siya, saan ba siya mahilig kumagat? Jin Choyuan. Ang kapal ng mukha mo. Gabi-gabi, si Ayla Su sa kwarto ng katrabaho. Ikaw, may mukha ka pa bang maihaharap? Suna. Isara mo ang pinto. Jenny. Heartthrob na abogado na, di raw nag-aasawa. Sa paningin ko, magkasabwat kayong dalawang hayop. Huwag ka nang umasang mamuhunan ako sa law firm mo. Ano ng parte ng katawan ang kinakagat ko kapag lasing? Jayangye, Jayangjinye. Ang sakit, ang sakit. Paano ka naging? Paano ka? Ano ang? Naging ganito ka kagaling magsalita. Siguro noong 4 na taon na ang nakalipas, nang ako'y nakaluhod sa ulan. Sumisigaw ng paumanhin sa harap ng dormitoryo. Pagkatapos noon, natuto na ako. Jin Choyuan. Sa lahat ng mga taong ito, kahit minsan ba, naalala mo ako? Kulang pa ba ang ibinigay sa'yo ng senior mo noon? Kailangan mo pa ba? Wala na akong maibibigay sa'yo ngayon, senior. Ano? Gusto mo bang singilin ako? Ganito kaya? Pwede na ba?
Talagang babayaran ko ito. Kaya ngayon, pag-usapan natin ng mabuti. Hintayin mo lang. Jiang Jinye. Tingnan natin kung tama ang mga kalkulasyon ko. Sabi ko na, hindi mo kailangang magbayad. Ayokong may utang ako kahit kanino. Bukas, ipapadala ko na ang perang ito sa account mo. Ngayon, tapos na ang utang ko sa'yo. Panahon na para isauli mo ang utang mo sa akin. At ito pa. Pumasok ka ng walang pahintulot. Lumabag ka sa protokol at nang hikayat ng testigo. Kung isasampa ko ang mga dokumentong ito, siguradong malalagot ka. Tingnan mo ako. At ito ang pangalawa. Marriage contract. Pirmahan mo. Utang mo sa akin ito. 4 na taon kitang inalagaan. Ngayon, babayaran mo ako bawat araw. Baka balang araw, gusto ko ring subukan kung paano ang magtapon ng isang tao. Ano ba ang pakiramdam nun? Jiang Jinye. Ikaw ngayon ay isang kilalang abogado. Maliwanag ang kinabukasan mo. Bakit pa? Bakit paano? Bakit pa makikipag-usap sa taong nag-alaga sa akin ng napakatagal? At pagkatapos ay itinapon lang ako upang sunugin ang nakaraan at magpaalab sa natitirang buhay. Ikaw paano mo maintindihan yon? Ngayon, pumili ka. Hoy, Jing Chaoyuan, bakit wala pa yung buwan ng allowance ko? Natalo ako ng 80,000 sa madyong kasama, sina Amaris Liu. Magpadala ka ng 100,000, ngayon din. ang ina mo talaga. Wala akong pakialam. Anak ka ng pamilyang Jin. Tungkulin mong sustentuhan ako. Kung hindi mo ibibigay, pupuntahan kita sa opisina mo't ipagsisigawan ko sa lahat. Na wala kang utang na loob sa magulang. Ganito ba palagi ang nanay mo manghingi ng pera? Naiinggit ka ba? Gusto mo, kunin mo na siyang ina mo. Hatian kita ng swerte niya. Naiinggit ako. Kung gayon, pirmahan mo ito. Ano? Ilang taon na tayong hindi nagkikita. Nagiging sugar daddy na rin pala ang attorney Jiang. Sayang lang. Ang kapalit na kaya mong ihandog. Hindi sapat. Mas mabuti pang mag-isa na lang akong pumunta sa impyerno. O kaya, ay demanda mo ako. O kaya, anong serbisyo ang kailangan ni attorney Jiang? Nandito lang ako. Chaoyuan, mag-ingat kapag uwi. Chismis na naman yung mga tao sa opisina. Sabi nila, dati kang mayabang na prinsesa. Ngayong bagsak ka na, nang agaw ka pa rin ng lalaki. Sabi pa nila, hindi ka naman talaga gusto ni Atty. Jiang. Tama naman sila. Anong tama, Chaoyuan? Hindi na kita kakausapin, ihahatid ko na yung bata. Boss, nalutas na ang mga utang ni Jin Chaoyuan. Sagot niya ang separation pay ng mga empleyado ng tatay niya. Pati na, nag-ampon siya ng bata. Sabi, isa ito sa mga iniwang sanggol sa barangay dahil sa polusyon. Hindi nakakapagsalita ang bata. Sing-sing. Tay. Tignan niyo yung bata. Ang pangalan niya ay Sing-sing. Gusto niyang maging kaibigan niyo pero hindi siya makapagsalita. Payag ba kayong maging kaibigan niya? Naman.
Pa. Hintayin mo pa ako. Jian Ye. Sino ang nagbigay sa'yo ng pangalang yan? Ang tatay ko po. Ang Ye po. Parang yung Ye sa kapatagan. Kahit sa lupang tigang. May puputong pa rin. Pero wala na siya ngayon. Ako. Ang pangalan na lang ang natira. Hindi lang pangalan ang matitira. Bakit? Tulungan mo ako. Sabi ng tatay ko, maraming bagay sa mundo na mas mahalaga pa sa pagkain sa plato. Tulad ng Jian Ye. Inihanda ko na ang lahat para sa'yo. Bakit ka pa bumalik? Boss, akyat ba tayo? Hindi niya kailangan. Boss, parang sobrang tindi mo na sa Miss Jean nitong mga nakaraang araw. Ako nga, nakikita ko. Grabe. 10,000 beses na mas malupit siya noon kaysa rito. Kailangan niyang malaman ngayon, hindi na ako yung taong madali niyang itataboy. Jin Choyuan, unti-unti mong babayaran ang lahat ng utang mo sa akin. Ang utang ko sa'yo. Ay, classmate Jiang Yi, ang swerte mo talaga. May nirekomenda kang EIE, kaya tinanggap ka sa Cornell Law. Sa special na admission, full scholarship, libre ang tuition. Ikaw mismo ang gusto nila. Isang kondisyon lang, mag-report ka agad. Drive. Sykes, boss. Enjoy kayong lahat. Sabihin mo sa batang reporter na yun. Kung gusto niyang pumirma ng kontrata, pwede. Ngayong gabi, bigyan natin siya ng pagkakataon. Inumin mo na, halika. Halika. Presidente Liu, ipagbubuni ko kayo. Matalino naman pala si Reporter Jin. Pero, may patakaran kami dito. Kailangan marunong kang sumabay sa laro. Naalala ko, noong araw ang ating Miss Jean ay hindi kailanman natalo. Kung mananalo siya ngayon, itong advertising contract, pipirmahan natin dito mismo. And Aliw, kung gusto mong maglaro, sige. Handa akong sumabay sa'yo hanggang dulo. Boss, gusto raw ni Director Zhang nakatabi ka sa susunod. Sa tingin ko, may interest sa'yo siya. Nakaplano na ba ang itinerary bukas? Na-send na. Oo nga pala, kanina nakita ko si MS Jin. Ayun, sa halip na sa'yo lumikit, ang napakaganda ng abogado. Mas pinili pang sumama sa inuman ni MR Liu at ng mga kasama niya. Nasaan siya? 3 sunod na talo. MS Jean, wala ka na bang masasabi? Ayon sa usapan kanina. Sige, simulan mo na. Halika, palakpakan natin si MS Jean.
Liu. Attorney Jiang, anong ginagawa mo rito? Liu, kita-kits ulit. Kanina lang, nagmi-meeting ako sa taas tapos narinig kong nandito kayo. Bumaba lang ako para magpaalam. Anong laro to na inyong nilalaro? Attorney Jiang, usapan, 3 talo, isa-isa ang shot. Sa lahat ng lalaki rito, isa-isa kayong magpa-shot sa kanya. Tingnan natin kung buo pa rin ang ganda at dating ng ating magandang reporter na si MS Jin. Halika. Isa pa, shot. Nahihiya pa, ay? Jin Chaoyuan. Kung masisiyahan si Attorney Jiang ngayon, pipirmahan namin agad ang kontrata sa advertisement. Gusto pa nilang isama si Jiang Jinie sa kalokohan nila? Gusto nilang hilahin kaming dalawa sa putik. Oy, di ka ba madalas? Model ni Jin Chaoyuan. Hubarin mo. Nahihiya ka pa pala, di ka ba sanay? Huwag mo siyang galawin kung hindi pipi ka habang buhay. Magsusumamo ka ba sa akin para bitawan kita? Paano mo iyon gagawin? Jin Chaoyuan, ang yabang mo ay. Kailangan pa ng tito ko ang pirma para sa kumpanya ng tatay mo. Huwag kang lalapit sa kin pagdating ng panahon. Huwag mo siyang hawakan. Salamat. Ako na. President Liu. Salamat, nasiyahan ako. Ang advertising fee ng pahayagan, sagutin na lang ng aming law firm. Doblehin at 3 taon ang kontrata. Attorney Jiang, nahihiya naman kami. Walang anuman. At saka si Mas Jin. Napakagaling ng kanyang pagganap. Kung wala kaming ibibigay, parang wala kaming puso, di ba? Tama ang sinabi ni Attorney Jiang. Ipirmahan na sana ang kontrata. Kanina lang, nagsasaya lang kami. Para magkaroon ng masayang atmosfera. Kung ganoon ang sinabi ni Presidente Liu, kung kukunin ko pa ang deal niya. Parang napakasama ko naman, di ba? Mas Jin. Pumunta ka bukas sa Hongye para pirmahan ang kontrata. Pero may isang tanong ako para kay Presidente Liu. Bakit pinipigilan ng mga tao ng Hongye ang mga kasama ko na pumasok sa barangay? Attorney Jiang, Magsisimula na ang public hearing. Presidente Liu, parang wala kayong pakialam, At saka, yung kaso ng pamilya Jin, 4 na taon na ang nakalipas sa ibabaw. Si Jin Jiang ang nagpakamatay dahil sa pagkakasala. Pero ang may problema na test report, galing sa mga unang nag-withdraw na mga shareholder. At ang kapansin-pansin, ang mga shareholder na ito, may koneksyon sa ating Hongye. Kaya, totoo ang polusyon, pero ano ang pinanggalingan? Di natin alam. President Liu, kung gusto ninyong lumipat ang mga residente,
Barangay Council Act, Seksyon 24. Ang unang hakbang. Tungkol sa inyong alok. Bumalik ako. Hindi para sa pera. Napala, noong isang linggo, may nagdeposito sa personal kong account. Malaking halaga ng bayad sa konsultasyon. Yeliw, napakapangyarihan mo. Imbestigahan mo kung sino ang mapabigay. May eksklusibong interview pa ako kay Reporter Jen. Sige, magpatuloy kayo. Jen Jinye, ano ba talaga ang nangyari? Hindi pumunta si Jiang Jinyi para pumirma ng kontrata. Pumunta siya para magligtas ng dalaga. Ang takot ng abogado ay ang reputasyon. Padadalhan ko sila ng susunod sa kanila. Kumuha ng ilang litrato. Ano sa palagay mo? Wei. Ang tatay mo noon, si Jin Jianye ang gumako ng kasalanan para sa kanya. Kaya siya ang nakahiga ngayon doon, humihingal. Ilang taon ka nang sumusunod sa akin. Hindi ka pa nagkakamali. Pero may isa kang bisyo. Madali kang madala ng iba. Ji Liu. Si Jin Chaoyuan, likas na mahilig sa spotlight. Kapag nasa tabi mo siya ang laging nakakakuha ng atensyon. Ganyan na siya noon pa sa eskwelahan, 4 na taon na ang nakalipas. Pero iba ka na ngayon. May koneksyon ka na ngayon. Mayroon kang ako. Mas magaling ka kaysa sa kanya. Huwag mong hahayaang makabawi siya. Kung hindi mo siya mapipigilan ngayon. Ang sakit ng tatay mo. At ang reputasyon niya. Baka wala na rin akong magawa. Baka wala na rin akong magagawa. Huwag kayong mag-alala, Boss Liu. Sa pagkakataong ito, hindi na maulit. Attorney, Jayang, tapos na ang show. Ang galing mo pa ring umarte. Eh di dapat magpasalamat ka sa akin, di ba? Nga, pagliligtas sa dalaga, dapat nga talagang magpasalamat. Sapat na ba ito? Hindi pa. Eto, ngayon, wala na akong maibibigay pa sa'yo. Kaya mo. Pirmahan mo ang kasunduan sa pag-aasawa. Yung pinag-uusapan ni Atty. Jayang kanina, yung pinagmumulan ng polusyon. Bigyan mo ako ng eksklusibong balita. Pag-iisipan ko. Ay, ang swerte ko ngayong gabi sa sugal. Ipadala mo sa kin. Double ang ibabalik ko sa'yo. Edi triple. Triple ang ibabalik ko. Ay. Walang problema sa kin. Saan mo siya dadalhin? Eh yung utang mo sa kin.
Ginangkay, simula ngayon. Wala nang kinalaman siksing-sing sa'yo. Magpapadala ako sa'yo ng 3,000 piso bawat buwan para sa sustento. Yan ang nakasaad sa batas. Wala nang dagdag. Sumasagat ka na sa akin, ha? Pinakain kita ng malaki, ikaw. Pinakain mo ako. 4 na taon na ang nakalipas, nagpakamatay ang tatay ko. Ikaw naman, nag-iisa ka sa kasino sa Macau. Pagkatapos, nabangkarote ang pamilya Jin. Ipinagbili mo lahat ng alahas at ginamit mo sa sugal ang lahat. Wala kang 1 sentimong ibinayad sa utang. Ang password, birthday ng tatay ko. Huling 3,000. Kung maubos mo yan, bahala ka. Huwag mo kong lokohin. Sana may laman yan. Nandito na ko. Nandito na ko. Tara na. Sa inuman, kaya mong umiwas sa alak. Sa rehe, kaya mong sumabay sa kanta. Ngayon, naging nanay ka pa ng bata. Mas Jen. Ang dami mong natutunan nitong mga nakaraang taon ah. Wala kailangang mabuhay. Hindi tulad mo, Attorney Jayang, laging nasa tuktok. Kapag may nangyari sa kanya. Sa tingin mo, kayang-kaya mo siyang protektahan? Jin Choyuan, alam kong gusto mong buksan muli ang kaso. 4 na taon mo nang inimbestigahan ang kaso ng tatay mo. May nahanap ka ba? Alam mo ba kung ano ang pinakakailangan mo ngayon? Ako. Kaya. Marriage contract. Ikaw lang ang pinakamatalino sa buong mundo. Tingnan mo, kahit siya naniniwalang matalino ako. Di ba? Ano, gusto mo ring subukan, Attorney Jayang? Kung paano mabuhay sa ilalim? Huwag na nga. Ayokong madumihan ang mamahaling sapatos mo. Alis na ko. Alis na. Ang ganda ng kuha. Li Wei, sabihin mo sa akin. Niloloko lang ba ako ni Jiang Jinyi? Bossing Liu, siguro lang naman po siya. Siguro lang. Ayoko ng siguro lang. Gusto ko ng katiyakan. Akala ba niya? Wala akong magagawa sa kanya? Kilala mo si Jin Chaoyuan. Sabihin mo, ano ba ang magandang katangian niya? May pride. Ayaw magpakumbaba. Magandang katangian? Yan ang kanyang kahinaan. Ang mga taong ayaw magpakumbaba, laging nabubuwal. Ganyan din ang tatay niya. Nakaayos na ba ang mga tao? 5 taga-baryo. Pagkatapos ng gulo, dagdag 5,000. 5? Ano magagawa ng 5 tao? Dagdagan mo pa ng 10. Gusto ni Jiang Jinyi maging abogado ng hustisya, di ba? Li Wei, sabihin mo, masyado ba akong kinakabahan? Bossing Liu. Hindi po, kayo lang po ay sobrang nagmamahal sa lupaing ito. Sobra lang po ang pag-alala ninyo. Masyado nang mahalaga. Ang lupang ito. 4 na taon na akong naghihintay.
Tignan mo phone mo. Ikaw ba yung buntis ni Ate Jiang? Hinahanap ko si Jiang Jin eh. May appointment po ba kayo? Wala. Sabihin mo, si Jin Chaoyuan ang hinahanap siya. Attorney Jiang, may isang babae dito na nangangalang Jin Chaoyuan ang humahanap sa inyo. Walang appointment. Sabi po ni Attorney Jiang, hindi niya kayo kilala. Sabihin mo, kliyente ako niya. Sabi po ng babaeng ito, kliyente daw po ninyo siya. May designated channels ang mga kliyente, sabi ni Ate Jiang. Anong kaso po kayo na involve? Kaklase. Kaklase ko siya noon. Attorney Jiang, pasensya na po sa abala uli. Sabi ng babaeng ito, kaklase daw po ninyo siya noon. Sabi ni Attorney Jiang, maraming kaklase sa fine arts, hindi niya kayo maalala. 8. Noong nasa school pa kami, tawag niya sa akin ate. Attorney Jiang, sabi niya, daw po ninyo siya. Nung nasa school pa po kayo, tawag niyo raw po sa kanya at. Pwede mo siyang makita sa alumni homecoming kung Jin Chaoyuan. Ang nobya. Attorney Jiang. Sabi niya, pangalan niya raw ay Jin Chaoyuan. Nobya raw po ninyo siya. Ginang Jin, rito po. Ginang Jin, rito po. Naghihintay po si Attorney Jiang sa conference room. Totoo pala, asawa niya. Sorry. Jiang Jinye, yung mga litrato. Kung may epekto yun sa'yo, pwede mapaliwanag. Ayon sa Article 1000 at 98 ng Civil Code, ang mag-aampon ay dapat taglay ang mga sumusunod na kondisyon. Walang anak o isa lang ang anak. May kakayahang mag-alaga, mag-edukar at magprotekta sa inaampon. Walang sakit na medikal na ipinagbabawal sa pag-ampon. Walang krimen na maaaring makasama sa paglaki ng bata. 30 anyos pataas. Jin Chaoyuan. Ilan sa mga yan ang naaayon sa'yo? Ang husay ng pag-aaral ni Attorney Jiang. Mukhang hindi aksidente lang ang mga litrato sa internet. Naalala mo pa ba ang binigay kong choice? Ang bayad sa pinsalang moral ko, ang mga nawalang kliyente. At ang pag-ayos ng brand. Malaking halaga ang lahat yan. May dapat magbayad. Chao Yuan, may isang Jijiang. Nagpadala ng tao para bayaran ang lahat ng utang. Alam ko na kaya mo yan. Habang interesado pa siya sa'yo, kumuha ka ng marami. May nakita akong jade bracelet. Hihiramin mo pa siya ng 10,000. Ako. Bastos. Gago. Lumabas ka. Makinig kayo. Kahapon, sa Jinzon Clubhouse. Si Attorney Jiang, ang abogado dito sa law firm na to. Nagbayad ng babae. Magkahalikan sila. May ebidensya si Mang Zhang. May ebidensya, di ba? Lumabas ka. Lumabas ka. Anong abogado? Sa harap, sinasabing tutulungan kami sa kaso laban sa developer. Sa likod, tumatanggap ng perang madumi. Kasabwat, lumabas ka. Siya yon. Sinabi ko na sa'yo, huwag mong itapon. Tumalikod ka ng 3 hakbang o ipapaaresto kita. Tumawag ng pulis. Maghahain ako ng kaso laban sa'yo. Maghahain ng kaso. Nangangahas pa siyang maghain ng kaso. Tama. Kinuna ni Jizhang ang ebidensya. Nasa harap ng Golden Cup Club ka. May hawak na babae. Tapos maghahain ka pa ng kaso. Ginagago lang tayo nito. Para sa kanya, basura lang ang buhay nating mga taga-barangay. Ama, mga abogado kayo, ginagawa lang ninyong panakot ang mga taga-barangay. Ilang beses na kayong nandaya sa amin. Wala pa kayong hiya? Ama, tama nga. Ginagawa lang kaming tanga. Pakita mo sa akin ang litrato. Kinuna ng litrato kahapon ng gabi, alas 9:47. Lokasyon, Golden Cup Club. Kahapon, nasa Golden Cup Club ako sa Sapphire Hall.
May meeting ako sa 3 opisyal ng isang kumpanya. Mayroon akong record ng meeting. At ikaw? Ikaw si Akyang, di ba? 3 taon na naniniwala ang tatay mo sa isang abogado. Pinaunahan niya ang pirmahan, tapos kinain ang bayad. Hanggang ngayon, umaapela pa rin siya. Ikaw, paano mo nalaman yan? Alam kong niloko na kayo ng maraming beses, kinain ang inyong bayad pinsala. Nasira ang tiwala niyo sa mga pangako na puro salita lang. Pero hindi ako magbibigay sa inyo ng pangako. Gagamitin ko ang ebidensya. Ebidensya? Anong ebidensya mayroon siya? Totoo ba ito? Totoo ba talaga? Ano ba yung ebidensya mo? Abogado ka. Sa gabi, kumakantot ka ng mga pukpok, tapos magsasalita ka ng ebidensya? Mukha kang boytoy lang. Walang mabuting hangarin. Ganyan ka. Honey, ang pangit naman ng kuha sa litrato na to. Ganito ba kakapal ang hita ko? Ganito ba kalaki ang biwang ko? At itong damit, mukha tuloy galing sa ukay-ukay ang pagkakuha. Tito, bago ka magkalat ng chismis, mag-research ka muna. Alam mo ba? Ikakasal na kami. Ito ang tamang pagkakayakap. Kagabi nasa club ako. Hanggang alas 3 ng madaling araw ang meeting. Paglabas ko, manhid na ang mga paa ko. Tapos dumating ang honey ko. Ganito lang siya tumulong sa akin. Ganito lang. Tapos ginawa nyo. Ginawang pukpok. Sinasabing kumakantot ng pukpok. Honey, magsalita ka naman. Tingnan mo sila. Ayaw mong magsalita. Ako na ang magsasalita. Mga tito, ang honey ko. Palaging puyat sa mga kaso hanggang sa nagdugo ang sikmura na ospital. Nasaan kayo noon? Para sa kaso ng barangay Siming. Walang bayad na abogado. Siya pa ang gumastos. Nang daan-daang libong piso para sa mga test. Alam nyo ba iyon? Sige na, honey. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo nang pakialaman to. Ano ba ang nakukuha mo sa pagiging martyr? Mabuting mamamayang sige, Jayang pa ang tawag. Honey, huwag na. Uwi na tayo. Ako na ang bubuhay sa'yo, okay? Hindi pwede. May media ba dito? Nandyan ba ang media? Halika, itatanong ko sa inyo. Ano ang pinakamahalaga para sa isang abogado? Tama, ang reputasyon. Ang reputasyon, di ba? Tingnan nyo itong mga to. Krimen ng paninirang puri, di ba? Krimen ng paggulo sa kaayusan ng publiko. At ano pa? Krimen ng paninira sa reputasyon ng negosyo. Ang honey ko, bayad sa oras, bayad sa emosyonal na pinsala. At ako na ginawang pukpok, bayad sa pinsalang moral. Sa tingin nyo, sapat na to para magsampa ng kaso. Di ba, Assistant Chen? Para sa halaga ng demanda, 1,000,000. Sarap yan, kulang na namin. Sa tingin nyo, 1,000,000. Ikaw, ang lakas ng bunganga mo kanina. Gusto nyo isama sa demanda? Huwag umalis. Honey, tingnan mo sila. Napapagod na ang ngiti ko sa pagpapanggap. Anong tinitignan mo? Di mo pa ba nakita ang babaeng magaling umarte? Jin Choiwan. Ang galing mo palang umarte. Halos mapaniwala mo ako. Akala ko ba magaling ka, Atty. Jayang? Inaapi ka na sa sarili mong tahanan, tumatayo ka lang at nagpapahampas. Sanay na ako. Wala yan. Nakita mo na ang buhay ko ngayon. Araw-araw, nagpapanggap na disente sa korte. Gabi-gabi, nag-inom sa club kasama ang mga boss, tinatawag na manloloko. Parang may kapareho kang iba, di ba? Pwede mo namang hindi tanggapin ang mga kasong ganito. Hindi tatanggapin? Paano ko matatalo ang mga bitreng yon kung hindi? Paano ko malalaman ang totoo sa nangyari noon kung hindi? Anong totoo? Wala. Jin Choiwan. Hindi na ako yung pipi mong babaeng kailangan ng proteksyon. Lumaki na ako. Bakit? Bakit? Para. Hindi na ako basta-basta maiiwan. Handa ka na ba? Walang choice kundi magpatuloy. Chen mo. Samahan mo si Enas Jin sa likurang pinto.
Sige. Paano nangyari yon, asawang Pek? Nagpapanggap lang yan sa atin. O nababaliw na si Jiang Jinye. Ano sa tingin mo? Ahit alin pa yan. Mahuhuli ang isang lobong nag-isa, pero yung nagkatanggol sa pagkain niya, kapag ginulo mo ang pagkain niya. Kamakailan. Mas madalas ka nang mag-isip. Malapit nang bumalik si Zhao Yu, di ba? Sa puso niya. May lugar pa rin para kay Jin Chaoyuan. Lobong nagtatanggol sa pagkain. Sino ba talaga ang tinutukoy mo? Si Jiang Jinyi. O ikaw mismo? Boss Liu. Mula pipi, naging abogado. Talagang may talento siya. Ero. Mali ang pinaglagyan. Chaoyuan. Nakainom na ng gamot si Singsing. Nagguhit siya ng konti. Alis na po ako. Salamat sa pag-aalaga. Ingat sa pag-uwi. Ano nilalaro mo ngayon, Sing-Sing? Nagguhit ako, tignan natin. Sino ito? Wingsing. Ako to, si Sing-Sing. Ito naman, Ang mutism ni Tsing-Tsing may kinalaman sa polusyon noon. Ang kapaligiran ang nag-trigger ng sintomas. Kung mabibigyan siya ng sobrang stable na tahanan, pwedeng anti-unting gumaling. pwede. Sa kalagayan ni Singsing, kung walang pagbabago sa loob ng 3 buwan, baka kailanganin. Re-evaluate ang foster care environment. Priority ang may asawang pamilya. Sa kasalukuyang estado mo, wala kang kahit isang qualification. Jiang Jinye. Alam mo na pala noon pa. Jin Chaoyuan, anong ginagawa mo? Atlo, lumapit kayo. Ngitian naman.
Boss, ang galing ng acting mo ngayon. May utang na Oscar sa'yo ng trophy. Anong acting? Naglalaban ang mga residente. Biglang sumalba si MS Jean sa asawa. Hoy, yung tawag na Honey. Ang layo ko naririnig ko. Paano mo nagawa ang tumpak ng pagkalkula? Totoo ang mga residente. Totoo rin ang gulo. Pero, hindi ko pinapigilan. Ang galing talaga, nasubukan mo ang damdamin ni MS Jean sa'yo. Tapos nalaman ng buong Jiangcheng na si MS Jean ay sa'yo na. 2 ibon, 1 bato, boss. Wala kang ginagawa. Meron. Masaya lang ako para sa'yo. Ero. May malakas na kalaban. Tinawag niya ang pamangkin niyang si Xiaoyu. Galing Amerika. At ipinahayag na si Xiaoyu ang magiging lead designer ng Barangay Siming Project. Yung tangang yon, Alumni niyo pala dati, di ba nakakatuwa? 4 na taon na hindi nakikita ni na Xiaoyu at MS Jin. Bumalik siya eksklusibong siya ang gusto niyang gamitin. pumayag ba siya? Inanggap na ni Wang Defa ang project. Kung si MS Jin naman, malamang pupunta siya. Pero huwag kayong mag-alala, boss. Napakatalino naman ni MS Jin. Ihanda ang sasakyan. Pupunta po kayo? Di ba may dinner kayo ngayong gabi kay Director Lee ng Environmental Bureau? Para pag-usapan ang testing sa Barangay Siming? Gusto mo pa ba ng bonus? Esensya na, boss. Nakaready na po ang sasakyan. Mauna na po kayo. Kamusta? Malaki talaga ang scale dito. Sobrang laki. Ang ganda. Tingnan mo, tong outdoor pool. Gusto kong tuwing titingala ang mga residente ng Barangay Siming. Paraiso ang makita nila. Woo, ang ganda talaga ng paraisong to. Ikaw na muna dito. May iba pa akong lakad. MS Jin. Ang tagal nating hindi nagkita. Bakit? Mas simple ka ngayon? Hindi kasi ganda ni Ed Liu, ang dakilang designer. Kahit ilang taon. Ganito ka pa rin. Kumikinang at kaakit-akit. Yung tela ng damit mo, di ba galing yan sa? Nakita ko yan sa magazine noong isang araw. Akala ko. Costume pang entablado. Pero bagay sa'yo, artista ka naman talaga. Ang galing mong magpuri. Jin Chaoyuan. Kung noon pa lang sinunod mo na ako. Huwag mo nang banggitin ang nakaraan, Jin Liu. Ang lakas ng dating mo ngayon. Nakakagulat talaga. At may mas nakakagulat pa diyan. Tingnan mo. Ako ang nagdisenyo sa proyektong pagbabago ng Barangay Siming. Yuguang Art Center. Hoy, designer Zhao. Pinabagsak mo lahat ng bahay tapos ginawa mong glass building. Zhao Yu, itong artistic vision mo talaga. Gaya pa rin ng dati. Napakasobra. Hoy, gawin natin to. Bukas, dalhin mo ako sa site. Para maranasan ko rin ang artistic ambition ng sikat na designer na si Zhu. Mahigpit na bantay ng Hongi ngayon, ginagamit pa itong tanga bilang shield. Baka sakaling makapasok ako. Gusto mong pumunta? Ayos. Sige, bukas ako mismo ang maghahatid sa'yo. I-text mo na lang ang address, pupunta ako mag-isa. May mas importante ngayon, inom. Ipakita mo sa akin. Ang lakas ng designer Zhou sa pag-inom. Kasing impressive ba ng sining mo? Nakakahanga. CJ. Chaoyuan. Sasabihin ko sa'yo, kung noon pa lang sumama ka na sakin. Ganyan pa ba kalagayan mo ngayon? Hoy, tumayo ka ng maayos. Sabi ng tiyuhin ko, yung nangyari sa tatay mo noon, kulang lang ng taong may malinaw na isip. Kung pumirma lang ang tatay mo, ganyan pa ba? Hindi talaga dapat. Anong perma? Ang pollution report. Chaoyuan. Samahan mo na ako, okay? Tayo na lang, sige na. Ayoko maghirap ka. Gusto kitang maging masaya. Itatapon ko na to. Giba-gibayin na lang natin to. Tapos tayo ulit, okay? Lasing ka na. Tara na, umuwi na tayo. Hindi ako lasing. Aray. Lasing ka na. Hihiila. Umuwi na lasing na. Chaoyuan, sa totoo lang, mahal kita, Chaoyuan. Tayo na lang, pwede ba? Sige na, sige. Lasing ka na talaga, eh. Okay lang ako. Hindi ako lasing. Kaya kong maglakad ng diretso. Papakita ko sa'yo. Tingnan mo kung diretso ba. Chaoyuan, kaya kong maglakad ng diretso. Tingnan mo. Baliw ka ba? Hindi ka marunong magmaniho? Chaoyuan, sinadya mo ba yun?
Ginoong Designer Zhu, sinadya ko. Huwag kang gagalaw. Tumayo ka lang dyan. Chow Yuan, huwag kang sumama sa kanya. Chow Yuan, hindi ba ako ang iyong ihahatid? Sige, maghintay ka lang. Masaya ba? Yakap sa bewang mo, hawak ang kamay mo, bulong sa tenga mo. Jin Chaoyuan. Masaya ba talaga? Jiang Jinye, ako lang naman ay. Ano lang? Akala ko lang, hindi pa tayo kasal. Akala ko lang, pwede akong gumamit ng aking ganda para makakuha ng balita. Akala ko lang, isa akong walang kwentang asawa. Na kailangan pang gamitin ng sariling asawa ang katawan niya. Para kumita ng pera. Nakalimutan mo na ba? Kasal na tayo. Ikaw ang asawa ko, Jiang Jinye. Ikaw ang taong sinumpaan ko sa harap ng kulang kailang iyon sa munisipyo. Ang taong pangako kong makakasama habang buhay. Sa totoo lang, naisip mo ba ko kahit minsan? Jiang Jinye, makinig ka muna sa akin. Jiang Jinye, nasasaktan ako. Ipapaalala ko sa'yo kung sino ang nagmamay-ari sa'yo. Jinye, Kaninong asawa ka ba talaga? Jiang Jinye, kumalma ka. Jiang Jinye, kumalma ka nga. Jiang Jinye, kumalma ka. Jiang Jinye, kumalma ka nga. Jiang Jinye, pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Lumalapit ako kay Xiaoyu. Dahil akala ko may pagkakataon. Tanging ako. Tanging ako lang ang pagkakataon mo. Maaari mo ba akong lubos na pagkatiwalaan? Naniniwala ako sa'yo. Palagi akong naniniwala sa'yo. Sigurado ka ba? Sigurado ka ba? Ikakasal na tayo. Ako ang magiging asawa mo. At akin ka rin. Ikaw ang nagsabi. Ako ang nagsabi. Jin Chaoyuan. Maligayang pag-uwi. Paano naayos ang mga pasaway sa Barangay Siming? Isang pamilya na lang ang natitira. Si Matandang Lee. Ayaw magpatalo, matigas ang ulo. Mag-isip ka ng paan. Ito, may nang-api sa akin. Ilang taon ka na ba? Yung alalay ni Jin Chaoyuan. Binangga niya ako. Sinadya niyang banggain ang kotse ko. Nabangga ba? Hindi, pero binalaan niya ako. Sa harap mismo ni Chaoyuan, binalaan niya ako. Halatang-halata naman na gusto ako ni Chaoyuan. Umuwi siya galing abroad, dumalaw agad sa akin. Pinuri ang design ko. Pinahatid pa niya ako sa bahay. Ano pa bang ibig sabihin nun? Alam mo ba? Ano ang pinakamalaking kalakasan mo? Tahimik lang. Anong itsura nung sinasabi mo?
Nagpagupit siya ngayon, may bangs. Sakto lang naman. Pero sigurado, di siya kasing pogi ko, tito. Si Jiang Jinyi yun. Yung abogado. Impossible. Ginny. Yung pipi noon? Yung alaga ni Chow Yuan? Aya pala pamilyar ang mukha. Yung piping di makapagsalita. Yung hinubaan ko noon? Siya pa ang makikipag-agawan sa akin kay Chow Yuan? Karapat dapat ba? Anong karapat dapat? Isa lang siyang asong alaga ni Chow Yuan. Nandito na ako ngayon, tito. Di natitingin pa si Chow Yuan sa kanya. Kung ganoon pala siya katapat, gawin nating mas mahirap. Ang paghahanap niya ng pag-ibig. Nandito ako. Iwalang lang. Bukas, imbita ko siya para tingnan ang proyekto. Siguradong mapapasunod ko siya. Sage, samahan mo siyang mabuti. Kapag natapos na ang proyektong ito, ang lupang ito, ikaw ang magdidisenyo. Sa oras na yon, malalaman niya kung sino talaga ang karapat-dapat sa kanya. Tito, sigurado kong ipapakita ko kay Chow Yuan na kaya ko talagang magpabango ng pangalan. Si Jiang Jinyi naman. Ipapaalala ko sa kanya na ang pagiging mabait may kapalit na presyo. Ako na ang bahala. Gagawin ko siyang pipi ng tuluyan, tahimik at walang imik. Kain ka rin, baka kumapit ang harina sa kamay mo. Di ba? Dikit na dikit sa kamay. Ano to? Uy, maaga ah. Yung gamit mo. Uwi ka na ulit dito. Anong ginagawa mo, anak? Pansit. Ako na ang magluluto. Sing-sing, ibig mo bang sabihin? Gusto mong magkasamang muli ang nanay at tatay mo, tulad ng pansit na to? Kadiri ka. Ang ibig sabihin ni Sing-Sing. Talagang papayag kang mag-isa akong pumunta? Di ka natatakot na baka maagaw niya ako? Siya. Ano ba ang alam niyang gawin kundi ang magguhit ng mga building na salamin? Premyado siya sa international Binili lang niya yon. Gets. Wala talagang selo sa'yo. Yun na. Eto na. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka, darating agad ako. Alis na ako. Tingnan mo, Chow Yuan. Gagawa ako dito ng all-glass na light and shadow center. Ikaw ang una kong imbitahan pag natapos na. Akala ko nagsamping ka? Bakit nandito ka? Kanina, gusto niyang hawakan ang kamay mo. Kaya, Kaya mamaya, babawiin mo sa akin yon. Sino yon?
Malinaw ba? Wala namang iba. Nagsorry na siya at umalis na. Pagkatapos mag-sorry, pinayagan ng umalis? Isang hamak lang, hindi worth pagalitan ng dakilang designer na si Zhu. Tama ka nga. Di ba sabi mo ililibre mo ako? Tara na. Tara. Chow Yuan, tagay para sa muling pagkikita natin. Ang swerte naman, nagkita tayo dito. Sino ang nagpahintulo sa'yo na pumasok sa barangay? Joint authorization ng Barangay Siming. Pinapunta nila ako dito. Makinig ka sa akin, Chow Yuan. Mas mabuting lumayo tayo sa ganyang klaseng tao. Dati, nagpapangga siyang pipi. Ngayon, nakakapagsalita na. Araw-araw dito, ang daldal. Nga. Mula sa hindi makapagsalita hanggang sa magawa niya ito. Grabe ang pinagdaanan niya siguro. Kumain ka pa. Baka nakakilala siya ng gustong protektahan. Kahit pipi, magsasalita para sa kanya. Tarantadong manloloko. Sino ba si Chow Yuan? Ang anak ng mayamang pamilyang Jin. Anong gagawa niya sa amin? Zhao Yu. Dito ka ba pumunta para makipag-away? Para magbalik tanaw? Kumain. Kumain ka ng isda. Ito. Tingnan ko nga. Ito ba'y isdang palaki sa kulungan? Sa menu kasi nakasulat na. Wild fish mula sa Barangay Siming Reservoir. Kung galing sa kulungan to. At pinapalit sa wild fish, panloloko yan. Pwede humingi ng triple ang mamimili. Sinong nagsabi sa'yo na palaki sa kulungan to? E paano mo mapapatunayang hindi? Huhuliin ko na nga ngayon, par. Ngayon na. Ngayon na talaga. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa 4 na taon. Nakuha na ang ebidensya. Ipinasuri na, huwag kang mag-alala. Pero nitong 4 na taon, marami na rin akong ipinasuri ng palihim. Lahat ng ahensya na bayaran. Lagi nilang sinasabi, lagpas sa limit ang lead. Ngayon, dayuhang independent testing agency ang kinuha ko. Walang makakapandaraya. Ngayong pagkakataon, walang makakapigil sa atin. Dapat handa na to ngayon, titingnan ko. Tumawag ka lang kung may kailangan ka. Aalis na ako. Sana mas mautak pa si Zhao Yu. Tulungan niya ako. Tatay. Lahat to, pinaghirapan mo noon. Jin Chao Yuan, paano ka nakapasok? Boss Lee, kilala mo ba siya? Siyempre, kilala ko siya. Anak to ni Jin Jianye. Yung dating, yung may-ari ng Jin Chemical Plant na si Jin Jianye. Anak ni Jin Jianye. Anong ginagawa niya dito sa barangay natin? Sabihin ko sa inyo, yung tatay niya noon, dahilan ng masamang pangalan ng barangay, walang gustong mag-invest. Wala na ring kita. Anong balak niya ngayon? Chao Yuan, ha? Alam ng buong barangay ang ginawa ng tatay mo noon. Ngayon, ikaw, pasikreto kang pumasok dito. Ano kaya ang isipin ng mga kabarangay? Pasikreto siyang pumasok. Siguradong may masamang balak. Palayasin niyo siya. Huwag niyo siyang payagang umalis. Baka, andito siya para sirain ang ebidensya. Wala akong masamang balak. Gusto ko lang pumunta dito para magbalik tanaw. Mga kabarangay, kahit magkaklase kami noon at naawa ako sa kanya, iba pa rin ang usapan. Yung tatay niya noon, naglabas ng sobrang dumi na nakasira sa tubig.
Lahat ng developer at negosyo, biglaan na lang umalis. Nalugmok ang barangay natin, ang mga kabangay natin sa loob ng ilang taon. Ang hirap na dinanas nila para saan? Totoo ba talaga yun? Gusto kong malaman ang totoo. Ang totoo, ang tatay mo ang sumira sa buong barangay. Chow Yuan. Tanggapin mo na ang katotohanan. Mga kabarangay. Palayasin niyo siya. Alice. Alice. Ano ba? Anong ginagawa niyo? Bakit niyo siya pinagkakaguluhan? Zhao Yu, saan ka galing? Kailangan kong patunayan ang mga isda sa amin sa barangay, siguradong natural. Tingnan mo, ang laki ng isdang ito. Zhao Yu, ang isdang ito ay galing mismo sa reservoir. Natural, siguradong walang kontaminasyon. Impossible. Sobra salid ang reservoir na yan, hindi mabubuhay ang isda doon. Kahit mabuhay man, hindi lalaki ng ganyan kalaki. Yilay. Hindi mo ba sinabi, sobra salid ang reservoir? Kung sobra salid, hindi lalaki ang isda. Peke ang report na yun. Wala talagang polusyon sa loob ng reservoir. Baka bumalik na sa normal ang tubig. Ang lead ay hindi organic, hindi ito basta-basta mawawala ng kusa. Peke ang report na iyon. Simula pa lang, walang polusyon sa reservoir. Yuan, anong alam mo? Peke ang report. Walang sobrang lead sa tubig. Sino sa inyo ang sasagot sa akin? Kung sobra sa lead, lalaki kaya ng ganito ang isda? Lalaki kaya? Mga kaibigan, ang tatalino niyo, sobra ba o hindi? Ipetest niyo lang, malalaman niyo na agad. Zayu. Ano bang mali sa sinabi ko? Problema sa siyensya, sagot sa siyensya. Di ba? Jin Chao Yuan. Hindi na tayo nasa eskwelahan. Hindi na yung panahon. Nakumaway ka lang, may tatakbo na para sa'yo. Akala mo ba makakapanggago ka pa rin tulad ng dati? Akala mo ba makakapang-utos ka pa rin sa lahat? Huwag ka nang lumaban. Talo ka na at pati ang tatay mo ay talo na rin. Sa lahat ng mga taon na yon, hindi ka ba napapagod? Wala namang paligsahan. Paano ako matatalo? Mga kabarangay, nanito siya para buwagin ang hatol sa tatay niya. Kapag pinaniwalaan ninyo siya, maaala ang kompensasyon. Mawawalan kayo ng bahay, mawawalan kayo ng lupa. Hindi pwede yon. Ano pang hinihintay ninyo? Palayasin niyo siya sa barangay. Paalisin niyo. Palayasin. Palayasin. Tumabi kayo. Ayos ka lang. Kumusta? Attorney Jiang. Ang bilis mo naman dumating. Ano? Natatakot kang mapahamak ang sugar daddy mo? Jin Chao Yuan. Akala mo ba walang nakakaalam na tinustusan mo siya noon? Isang hampas lupang lalaki at isang mayamang babae. Sinusustentuhan mo siya, pinapakain, pinapaaral. Ngayong bumalik na siya, tutulungan kanyang magpalaya. Ang linaw-linaw. Ang plano ninyong dalawa. Mga kabarangay, isang gigolo at mayamang dalaga na gustong magpagiba ng hatol. Ang mga ebidensyang dala nila, mapagkakatiwalaan ba? Wala yan kundi mga papel na pinagpalit sa katawan. Kadiri. Kadiri talaga. Sino bang nagsabi niyan? Nagkakalat ka. Yilay. Sinabi mo kanina na ako ay binabayaran. May ebidensya ka ba? Kung wala, maaari kitang isakdal sa ilalim ng Artikulo 42 ng Revised Penal Code. Para sa paninirang puri. Mga kabarangay, kayo ang humiling sa akin na imbestigahan ang polusyon dito. Hindi ba? Nandito si Attorney Jiang para tulungan tayo ng libre. Ili, pakinggan mo. Ako ang kinatawan ng mga residente ng Barangay Siming. Mga kabarangay, ito, ang pinakabagong ulat mula sa isang independenteng kumpanya mula sa Europa. Ito ang magsasabi sa inyo.
kung may polusyon nga o wala. Sa wakas, mukhang may ilang tao na magkakaroon ng gabing puno ng pangamba. Kita-kita na lang sa public hearing. Sandali. Samantala, hayaan niyong ipakilala ko ang aking asawa. Jin Choywan. Legal. Kaya Gili, yung salitang binabayaran na ginamit mo. Mas mabuting bawiin mo. Krimen ng paninirang puri at pang-aalipustayan. Pagpeke ng ulat sa polusyon, pag-imbento ng kwento. Panloloko para makuha ang bayad pinsala sa lupa pag pinagsama-sama. Ilang taon sa bilangguan ng katapat. Mas alam mo yan kaysa sa akin. Kasal na kami. Interesado ka? Gusto mo ng kasalang handaan? Ipapaalam ko sa asawa ko ang oras at lugar sa inyong lahat. Maligayang pagdalo sa inyong lahat. Zhaoyu, salamat sa isda mo. Bayaran mo. Bayaran mo. Wala naman akong pera. Jiang Jinye, Ano yon? ang pogi-pogi mo talaga ngayon. Alam ko. May pupuntahan ako. Tatay, walang kasalanan ang tatay ko. Kayo ang nandaya at sumira sa kanya. Tatay, Chow Yuan. Ayos lang ako, anak. Tapos na ang lahat. Parang nagpunta lang ako sa ibang lugar para sa trabaho. Kunin mo ang pera sa card na to. Mag-aral ka sa ibang bansa. Huwag muna umuwi. ayoko. Sabay tayo, tatay. Anak, makinig ka. Parang nagpunta lang ako sa ibang lugar para sa trabaho. Tatay. Sabi mo tapos na ang lahat. Sinungaling. Sabi mo malayo ang pupuntahan mo. Saan? Sa langit ba? Jinjianye. Manloloko ka. Hindi mo man lang ako hinintay na lumaki. At saka, tangang-tanga ka rin. Jiang Jinye. Nandito ako. Heartthrob na abogado. Dakilang abogado. Bakit ka pa bumalik? Bakit mo pa ako kinulit? Ako. Ako ang malas? Sino mang malapit sa akin, magkakamalas-malas? Ang tatay ko nalapit sa akin. Nawala. Ang nanay ko nalapit sa akin, nabaliw. Siksing-sing nalapit sa akin, itinapon. Ikaw, bakit ka pa bumalik? Bakit nga ba? Magsalita ka. Pipi ka ba? Pipi, magsalita ka. Bakit nga ba?
Gago. Tangina. Hindi ka malas. Ikaw ang buhay ko. Hoy, si Yawu. Choywan. Nakapatulog ko lang kay Singsing, kaya lumabas na ako. Mahina lang kayo pagpasok. Huwag ninyong magising. Huli na. Sing-sing, ikaw ba yan? Nanaginip ka ba ng masama? Ayos lang yan, Sing-sing. Masamang panaginip lang yan. CJ. Kukwentuhan ka ni Tito, ha? Tara. Ito ba ang gusto mong kwento? Ito ba? Halika. Noong unang panahon may isang maliit na kuneho. Ang pangalan niya ay Singsing. Bahay nila winasak ng bagyo noong bata pa lang siya. Habang nanginginig ang kunehong siksing-sing sa ulan, may dumaan na isang ate. Kinuha niya ito. Binalot sa kanyang jacket at sinabing, "Huwag kang matakot, uwi kita." At pagkatapos, ang ate na yon ay naging nanay na niya. Siya ang nagluluto, naglalaba, at nag-aalaga sa kuneho kapag may sakit. Tinuruan niyang mag-drawing ang kuneho, nakalimutan nito ang bagyo. Pero naaalala niya, ang init ng kamay ng kanyang nanay. Anong nangyari pagkatapos? May dumating na tao sa bahay nila. Di marunong magkwento yon. At hindi rin marunong magpatulog sa kuneho. Ang ginagawa lang niya ay nakatayo sa malayo. Naghihintay na tawagin siyang tatay ng kuneho. Tulog na siya. Nakuha na nila ang mga resulta ng pagsusuri mula sa ibang bansa. Nasa kanila na. At malapit na rin nilang mabuksan ang mga lumang isyu mula noon. Alam mo naman ang mga bagay na pinamahalaan ng tatay mo noon. Alam mo yan. Ilang taon na ang tatay mo sa nursing home. Hindi na siya magigising, hindi na makakapagsalita. Minsan, ang paggamit sa isang bagay hanggang sa wala na ito, ay isang pagpipilian din ano sa palagay mo? Sabi nila, walang lead sa tubig. Tama. Wala nga. Pero may iba naman, di ba? Sino ba talaga ang nagdum? Kailangan ko pa bang sabihin? Ito ang desisyon mo. Mas mabuti ng isang tao lang ang tatay mo ang lumusong. At kumupkop sa lahat ng problema, ay sa tayong lahat ang malunod. Dapat, naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Matagal na kitang pinaniniwalaan. Ikaw na ang bahala.
Narinig mo na ba? Nagrarally ang mga residente ng Barangay Siming. Sinasabi nila, kinuha ni Atty. Jiang ang kaso para lang linisin ang pangalan ng katay ng isang tao. Totoo yan. Lagi niyang sinasabi na siya ang asawa ni Atty. Jiang. Ni hindi makakuha ng eksklusibong panayam, nagpapakatanga lang. Sumama ka sa akin. Chow Yuan, dapat maging tapat ka sa buhay dahil wala namang relasyon sa pagitan mo at ni Atty. Jiang. Huwag kang magmalaki sa buong mundo. Umaasa ang aming pahayagan sa mga bayad sa patalastas na yon. Para rin ito sa ikabubuti mo. Isang babae ka lang. Mag-isa mong pinapalaki ang anak mo. Iba si Atty. Jiang sa atin. Hindi siya kabilang sa mundo natin. Huwag kang umasa. Magtrabaho ka na lang na maayos. Ginang reporter. Hindi maganda na ang napag-usapang eksklusibong panayam. Atty. Jiang. Ang eksklusibong panayam. Editor-in-Chief Wang, sinabihan niyo akong maging totoo sa buhay. Sa palagay ko po ay tama kayo, kaya nahiya akong makialam. Nga. Handa na ba ang interview room? Handa na po, tuloy po kayo sa loob. Atty. Jiang, tuloy po kayo sa loob. Atty. Jiang po. Magandang araw, Atty. Jiang. Ako si Juan, ang mag-i-interview sa inyo. Ang mag-i-interview sa inyo ngayon. Malaking karangalan na kayo ang aming bisita. Unang tanong ko, ano po ang dahilan kung bakit kayo tumulong sa kaso ng Barangay Siming? Pinapunta ka namin para harapin ang kaso sa Barangay Siming. May nagsabi sa akin dati ng isang bagay. Sige, ano iyon? Sabi niya, sana'y magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Ngayon na naiisip ko, parang may punto nga siya. Ang mga taga-Barangay Siming, baka ilang taon nang nabibihag ng kasinungalingan. Naikulong ng mahigit 1 dekada. Hayaan niyong magkwento ako. Noong unang panahon, may isang nayon. Sa pasukan, may matandang puno ng akasya. May nagsabing may sakit ang punong iyon. At baka anumang oras ay mahulog at mamatay ng tao. Umiyak ang mga tao at napilitang umalis sa kanilang tahanan. Pagkatapos, may isa pang lalaking dumating na may metro. Sinukat niya ang lupa at sinabi, "Akin na ito." Pero walang nakakaalam na ang puno sinadyang nilason lang pala. At malapit na itong gumaling ng mag-isa. Ang tunay na tagapagligtas, hindi ibang tao. Ikaw mismo. Ang kapalaran, hawak mo sa iyong sariling kamay. Ang Barangay Siming, magpakailanman ay tahanan nating lahat. Totoo ba ang sinasabi ni Atty. Jiang? Sabi niya, hindi ito nagkasakit kalanman. Kaya ang susunod na tanong, bakit ninyo pinili na tanggapin ang kaso ng Barangay Siming? May nagsabi sa akin na may mga bagay sa mundo na mas mahalaga pa sa kabuhayan. Gusto kong subukan. May nagtanong din sa akin, sabi niya, worth it ba? Natanggapin mo ang kasong ito? Ang sagot ko, may mga laban na kailangang lumaban, may mga taong kailangang ipagtanggol. Ako at ang aking asawa, salamat sa paghihintay. Ang lahat ng konklusyon, sa Lunes na public hearing natin pag-usapan. Sandali. Ikakasal na pala si Atty. Jiang. Ikakasal si Atty. Jiang. Sa babaeng reporter ba yon? Anak ba yan ni Jinjiani? Sabi niya hindi na kami lilipat. Totoo ba? Hindi na kami lilipat. Ayos, bakit naman? Narinig mo. Hindi nalilipat. Sinadya mo iyon. Sinadya talaga. Ayon sa impormasyon, ang batang autistic na ito, ang tunay niyang ina ay ang whistleblower ng pollution case sa Barangay Siming noon, at ang kumuha sa kanyang ampon. May motibo ba ito para takpan ang katotohanan? Patuloy pa rin ang investigasyon. Alam ko na. Ako ko na to. Patay na ang tatay mo. Bakit buhay ka pa? Babae ka. Sa larin ng Barangay Siming, hindi ka welcome dito. Ano sabi ng Integrated Bar? Nag-imbestiga pa, wala pang desisyon. Ayos lang yan.
Mama, okay lang. Pampublikong pagdinig sa kaso ng kontaminasyon sa Barangay Siming. Magsisimula na ngayon. Hinihiling sa abogado ng aplikante na magbigay ng kanyang posisyon sa ebidensya. Magandang araw po sa inyong lahat. May tatlong pangunahing grupo ng ebidensya sa kasong ito. Una, ang orihinal na record ng pagsusuri na nagpapatunay sa datos sa ulat ay may mga bakas ng pagbabago at peking datos. Pangalawa, ang independenteng ulat ng pagsusuri mula sa isang kagalang-galang na laboratoryong akreditado ng IA 17,025 na inatasan namin. Totoo na may labis na heavy metals sa tubig ng Barangay Siming, ngunit ang mga elementong ito ay hindi tumutugma sa mga emisyon mula sa Gene Chemical Plant. Pangatlo, ang mga transaksyong pinansyal sa pagitan ng ahensya at ng kumpanya na nagpapatunay na ang ulat ay inilabas kapalit ng bayad. Totoo ang kontaminasyon, ngunit ang pinagmulan nito ay hindi ang Gene Chemical Plant. Sino ang may sala? Malinaw na itinuturo ng ulat. Kasinungalingan yan. Siya ay inupahan ng pamilyang Jin. Pek lahat yang mga ulat na yan. Ang anak ko, hindi makapagsalita dahil sa lead poisoning. Lahat yan gawa ng mga Jin. Tagapangulo, hinihiling naming pasamantalang suspendihin ang karapatan ni Jiang Jinyi na magtanggol sa kasong ito. Ako ay naghaharap ng formal na akusasyon laban kay Jiang Jinyi. Siya ay tumanggap ng mga di makatarungang benepisyo mula kay Jin Chaoyuan. Tagapangulo, isinumite na ang akusasyon. Ayon sa mga alituntunin, ang abogadong sangkot ay pansamantalang suspendido sa paglahok habang isinasagawa ang pagsisiyasat. Napagpasyahan na ang akusasyon laban kay Attorney Jiang Yi ay nangangailangan ng agarang pagsisiyasat. Siya ay pansamantalang suspendido sa tungkulin bilang abogado at dapat umalis sa upuan. Mga kapatid, pwede niyong ipahinto ang aking pagiging abogado, pero hindi niyo mapipigilan ang katotohanan. Sigurado na to. Tagapangulo, walang abogado ang aplikante. Hihilingin namin na hindi mandatory ang abogado, ang kliyente. Maaaring magsalita at magpresenta ng ebidensya. Ituloy ang hearing. Ako si Jin Chaoyuan, kinatawan ng mga residente. Ang aking ama, si Jin Jianye. Siya rin ay 4 na taon nang may problema sa tubig sa Barangay Siming. Agad niyang ginastusan ang pag-install ng water purifier para sa mga residente. Ginastusan ang pagpapatest. May sinabi siya sa akin. Sa negosyo, pwede kang malugi sa pera, pero hindi sa konsensya. Hanggang sa napilitan siyang tumalon sa gusali. Sinasabi nilang nagpakamatay siya dahil sa konsensya, hindi ako naniniwala. 4 na taon akong nagsiyasat. 67 beses na pag-test. Hinarap ko ang pagpapalaya sa amin sa barangay. Pagkakaltas ng sample, pangungutya at paninirang puri, pero hindi ako tumigil. Lahat ito para sa konsensyang ito. Sinasabi ninyong si Atty. Jiang ay tumatanggap ng suhol. Pero alam niya, kapag tinanggap niya ang kasong ito, magkakaaway siya ng malalaking tao. Mawawalan ng kliyente, itataboy siya. Pero tinanggap pa rin niya, hindi para sa pera, kundi para sa konsensya. Itong konsensyang ito, sino sa inyo ang mayroon? Huwag kang umiyak, nanay. Nanay.
Huwag kang umiyak, nanay. Nakakapagsalita pala ang bata. Hindi pala dahil sa polusyon? Hindi ba dapat hindi siya makapagsalita? May problema pala ang report noon. Si Laoli, pwede nating iwanan siya ng hininga. Hindi makapagsalita, pero kailangang mabuhay. Ganoon lang siya makikita ang pagmamahal ng anak niya. Tagapangulo. Hihiling ako ng karagdagang pagsumit ng kritikal na ebidensya. Ipaliwanag ang nilalaman ng ebidensya. Narito ang orihinal at tunay na datos ng pagsusuri. Peking ebidensya at record ng komunikasyon. Pek ang report noon. Inosente si Jinjiani. Kasama ako roon. Li Wei, nababaliw ka ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam ko. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Tama ka. Walang talo o panalo sa simula pa lang. Katahimikan. Magparehistro ng ebidensya. Apusin ang hearing. Ilipat ang lead. Sa mga otoridad. Tay, tingnan mo ang lupang ito. Ganoon pa rin kaganda ang luntian. Ayos na ayos pa rin. Mabuti pa rin ang mga tao dito sa barangay. Yung punong itinanim mo, nandito pa rin. Tay, ang iyong dangal, ibinalik ko na. Tay, ito si Xingsing. Hindi siya pala imik, pero naiintindihan niya ang lahat. Naalala mo pa ba? Ito si Jiang Jing eh. Siya yung bata dati. Yung laging inaapi ko. Isang sikat at kinatatakutang abogado. Naalala ko, dati mo pa sinasabi. Chow Yuan, ang sungit mo masyado. Walang magkakagusto sa'yo. Meron na ngayon. At medyo astig din siya. Habang nandito siya, ako pa rin yung matapang at responsable. Yung walang takot sa mundo. Kasi siya na ang humahawak ng tungkol. Siya na ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Tio Jin, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko silang dalawa ng mabuti. Tay. Tay. Hoy, tong batang to. Anong klaseng buhay ang gusto mong mabuhay sa hinaharap? Baka maging magaling ka sa salita. Baka maging isa ka pang sikat na abogado. Tapos bibili ka ng napakalaking bahay. Kapag naghirap ako balang araw, pupunta ako sa'yo. Kakainin ko ang pagkain mo, iinumin ko ang inumin mo, titira ako sa bahay mo. Pwede ba? Ang sa akin, sa'yo rin. Ikaw naman, ate. Ako. Ang pangarap ko ay
Kaya paano sa buong mundo?